Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Tokis Vlog, your underrated vlogger. Bago po tayo magsimula ng ating topic for today, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At ganun din po tayo magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, sa mga subscribers, supporters ng channel na ito. And may God bless you all. So, ang ating pong topic for today at bibigyan ng opinion at reaction ay ang napakainit na balita na siyang bumulaga sa ating bansa, na kung saan ang ex-senator ninyo ay pansamantala na nakalaya. She is out on bail. Hindi pa po siya nalilitis. Pinayagan lang po siya ng korte na mag-post ng bail o yung parang magbabayad ka ng ano bang Tagalog ng bail? Piyansa, ayun. Pinagbigyan siyang makapagpiyansa, kasi nung middle part of this year, nagre-request siya kasi na-dismiss yata yung first 2 cases na sinampa sa kanya. So, sabi nila, bailable naman yata, correct me if I'm wrong, yung itong huling kaso niya, nag-request sila but it was denied until further evidences siguro na na-receive na po nung korte and she was granted a bail or piyansa. Hindi pa po tapos ang kaso na yan. Pansamantalang laya muna. So siguro kung meron mang hearing o magsisimula na yung kaso, papatawag ulit siya. For the meantime, wala na po dun siya sa kanyang rest house sa loob ng bilangguan, di ba? Kasi ako sinasabi kong rest house mga kababayan kasi para lang siyang naka-house arrest, rest house tuloy. Rest house sa loob ng munti. Di ba? Kasi makikita nyo kung if you can remember yung merong nag-hostage daw sa kanya, yung failed hostage taking sa kanya. Di ba, nagdatingan doon yung mga kasamahan niya, nandoon pa nga kung sino-sinong mga personalidad doon. Wala naman siya sa rehas Opisina po yun. May aircon pa di ba? Talagang alagang alaga. Ibang klase talaga ang status symbol sa atin Pag mahirap ka, doon ka sa yung general population. Yung siksikan kayo dyan, para kayong sardinas. Pero pag ikaw ay nakakaangat sa buhay, ikaw ay politiko, siyempre, doon ka sa mga more than 20 feet away ka. May sarili kang kwarto, meron pa nga siyang opisina, di aircon pa may telepono pa. Di ba? Yung bilanggo, di ba? Nakita nyo yung disparity talaga. Totoo pala yung mga napapanood natin sa K-drama. So ito, simulan lang natin So yan po, dalawang bahagi yan. Merong pro and merong cons. Titignan natin itong dalawa na ito. So, pero unahin natin yung article dito sa Philippine News Agency. Ang sabi po dito, Muntinlupa Court okays bail for Dilima and 4 co-accused in drug case. So magtataka kayo, drug case pala yan, Tokis bakit siya, yung bibigyan siya ng piyansa, hindi ko naman po sa inyo. Ang sabi lang kasi dito, yung kasong nahuhuli sa kanya, criminal case number 17-167, pending po yan sa RTC, Judge Hener M. Gito sa Muntinlupa City Regional Trial Court, Branch 206. Ang kaso niya po dyan is allegedly received 70 million in illegal drug earnings collected by imprisoned narcotics traders of the New Bilibid Prison in Muntinlupa. So parang bribe money. So ewan ko kung ano po ang dyan, bahala na po ang korte, pero she was granted piyansa or bail ng korte sa sala ni RTC Judge
Hiner M. Guito, no? So dito babasahin lang po natin yung nilalaman ng resolusyon base po sa binigay na motion ni RTC Judge Hiner Guito. 69-page resolution, no? Ang haba nito, ang tinding Inglesan to mga kababayan. Pero babasahin lang natin dito. Sabi po dito ng korte, assessing the totality of the evidence presented by the prosecution, the court is of the firm view and so holds that the accused should be allowed to post bail as the prosecution was not able to discharge its burden of establishing that the guilt of the said accused is strong. Ay nako, anong ginawa ng prosecution dito? Kasi sabi dito, as the prosecution was not able to discharge its burden of establishing that the guilt of the said accused is strong. So, kung ito, ipupunta sa kasa, hearing na, itutuloy na yung kaso, sa akin lang opinion, I'm not prejudging, alam nyo na, di po ba? O, kaya po siya ginrant ng bail kasi daw po, hindi nakapagpakita o nakapag-establish, no, ng ebidensya na yung ina-accuse, no, yung kaso sa ina-accuse ay malakas. Kaya they're granted how much? Yung pera na piyansa 300,000 pesos. Kayang-kaya ni De Lima yan, no? Pero yung apat po, no, yung apat na co-accuse niya, no, hindi ko na babanggitin dito. Kaya bang mag-bail ng 300,000 pesos? Kaya nila yan. May paraan po diyan kung gusto nilang lumaya, no? Pansamantala, out on bail muna siya. Hindi pa po siya binagsakan ng judge, no, ng final verdict na guilty or not guilty. Wala pa po doon. Piyansa lang po yan. Para sa kaalaman ng lahat, huwag po kayong madenggoy. Baka ma-misinform kayo sa mga balita na sinasabi, na laya na siya. Pero paano siya lumaya? Out on bail. Dito po sa balita ng GMA News Online, sabi lang dyan, Leila De Lima freed on bail after nearly 7 years in detention. Nga naman, talagang pinakulong po siya ng magaling niyong dating Pangulong Duterte. Ano po ang sabi niya? Sweet freedom was how former Senator Leila De Lima described her release after 6 years, 8 months, and 2 days in detention. Ayan. Precious freedom. Free at last. Pinakahihintay ko sa buhay ko for more than 6 years. Eto na, dumating na po. Maraming salamat. Okay. Salamat, no? God bless you. I'm free. Salamat sa wakas. Malaya na po ako. Malaya lang po siya dahil naka-out on bail siya. Remember that? Huwag kayong malilito. Kasi bakit ko sinasabi yan? Tandaan nyo mamaya. Tandaan nyo. Kaya ako nililinaw sa inyo. She is only out on bail. Laya siya kasi nagpiyansya siya. Hindi pa po tapos ang kaso na ito. Diba? After 2,424 days, I am now free. Sweet, sweet freedom. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, everyone. Ayan, dapat kumanta ka na lang ng thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Di ba? Ang gandang kanta niya ni Don Moen. Kantahin niyo yan araw-araw. Naku, mabibless kayo. Di po ba? Ayan. So, eto, at least, natutuwa na po yung mga alay niya, no? Siguro, narinig nyo na lahat yan. Si Hontivero, si Trillanes, Sweet Freedom, lahat po sila, no? Kahit na ano pang sabihin nila, na ito na, ayaw ko nang banggitin pa dito, yung mga sinabi ng mga allies niya. Kasi, pare-pareho naman po yan. Ganun po talaga, no? Siyempre, maski na ako, magsasalita kung kakampi ko yung nakalaya on bail or na sentensyahan ng not guilty. Uulit-ulitin ko, mga kababayan, do not be misinformed by this group. May mga grupo kasi dyan, kasi gagawin po itong naratiba. Yan ang sinasabi ko. Kaya sabi ko sa inyo, tandaan ninyo, laya siya dahil nagpiyansa.
Hindi po siya lumaya dahil sinabihan na siyang you're not guilty. Hindi po yun. No? Laya lamang dahil nagpiyansa. She is out on bail. Kasi gagamitin itong naratiba eh. Puputulin na dun sa next word eh. Laya na si Dilima. Justice prevailed. Yes, justice prevailed in the Philippines. Kasi bakit? 'Di ba? Hindi nakialam ang pamahalaan diyan. Hindi nakialam ang executive. 'Di ba? Kasi sasabihin diyan ng mga anti-Marcos, ha? Hindi po yung mga anti-Marcos na mga dilawan, kundi yung mga anti-Marcos na bagong oposisyon ngayon. Alam niyo na kung sino yung tinutukoy ko. Sasabihin nila, ay, meron diyang kinalaman si Bongbong Marcos kasi dilawan yan si Bongbong, kumampi na yan sa dilaw, ganyan-ganyan, no? Kaya pinalaya si Dilima, di ba? Sabi nyo pa nga dyan, eh, tinitignan pa nila yung angulo noon na kung pwede siyang makapagpiyansa. Di ba? Sinasabi pa nga niya, pwede, baka gusto niyang lumipat sa ibang kulungan o house arrest na lang siya. Eh, hindi nga pumayag si Dilima. So, ganun pa rin, maririnig nyo pa rin yung anti-sentiment, anti-government, because this new opposition will think na may kinalaman dyan si BBM. Kasi nga, kumakampi na siya sa dilaw eh. Dilawan moves na siya eh. O tignan nyo, lahat ng dilaw na anti-Marcos ngayon, ano ang gino-glorify nila? Yung paglaya ni Dilima. Sasalsalin po nila yan. Gagawin nilang naratiba because maybe, no? Iingayan nila para makondisyon yung utak ng tao. Nalaya na si Dilima, na hindi na siya guilty. Hindi pa po tapos. Hopefully, no, bago dumating itong national election, the midterm election sa 2025, baka may balak patakbuhin maging senador yan. Gagamitin po nila yan. Na siya ay inapi ng Duterte administration. No? Talagang ginipit siya ni Pangulong Duterte dati, ganito. O yan, gagamitin po yan. Pero mag-iingat kayo. Huwag kayong pasisway sa mga ganun. Kasi anong nagawa niyan bilang senador noon? Wala! Paulit-ulit nating sinasabi dito. No? Bibihira ang dilawan that is committed to uplift our economic condition, our situation. How many years silang namayagpag? Ilang dekada, pero wala po silang nagawa. Tapos ito, huwag kayong pasisway sa ganito. No? Antayin natin ang pinakahuling hatol ng korte. O sana dumating yan bago mag-midterm election, magkaalaman. Pero kung ano man ang magiging hatol doon, tantahin ninyo. This will be, magre-revenge ito. Eh alam nyo naman ng mga dilaw, vindictive po yan. Benchful group yung mga yan. Diba? Tignan nyo na lang yung leader nilang si Panot. Lahat sila. Benchful. Mga self-interest muna bago ang interest ng bayan at mamayang Pilipino. O, sabi ko sa inyo kanina, hindi ko nababasahin yung mga sinabi ng grupo nila kasi ang dami po nila. No? Kayo na lang po ang maghanap dyan. Evident naman dyan. Pagbukas nyo ng mga stream media, no? Makita nyo kaagad. Nakabalandra ka agad dyan. No? Sasalsalin po nila ito. O ngayon, ano lang po ang sabi ni Dilima sa inyong magaling na former president at bagong opposition group? No? Inquirer. Dilima, message to Duterte. He knows what he did to me. God forgive him. Talaga naman, no? Gamit na gamit ng Diyos, ha? Sige nga, praise the Lord na po sa sinabi mo. God bless you din, no? Hindi ko na po kinakampihan dito ang Pangulong Duterte, ano? Siguro may reason siya, no? Kaya nga sabi niya, oh, he knows what he did to me. O baka bigla na namang nasabi, I know what you did last summer. Buti na lang, he knows what he did to me. O ayan po. Ha? Former Senator Leila de Lima simply wish for God to forgive and bless former President Rodrigo Duterte for the charges against her that were allegedly fabricated during his administration. Quote, God forgive him and God bless him. O diba, ganyan po yung pinapakita sa inyong naratiba nitong mga to. Kumbaga, mabait ako. No? Spiritual ako. Yung mapagpatawad ako.
totoo po ba yan? Sincere po ba yung sinasabi niyong ganyan? Di ba? Oh, eto pa sabi niya, I don't want to be political sounding tonight, because this is a moment of joy. This is a triumphant moment for me. So as much as possible, I want to be gracious. God forgive him and God bless him. Nakita niyo yung sulat nila ng God? Small g. O, di ba? O, ito pa. Plans on countersuing? O, ayan ang tanong. Wala muna kaming mga specific na mga pwedeng i-announce about that. There's always that option. But as to definite plans, pinag-uusapan yan. Tignan nyo, ha? O, sige. God forgive him, God bless him. Now, did she say, I forgive him? O, pinapaubaya niya na sa Diyos ang pagpapatawad kay Duterte. Pero hindi niya sinabing, I forgive him. O nga naman, bakit niya nga naman papatawarin? Nanghihingi na ba namang tawad yung dati niyong presidente? Hindi, o di ba? Nasaan ang pagpapatawad kung walang nanghihingi ng tawad? Pero sabi ng Diyos, love thy neighbors o love your enemies, di ba? Ikaw na ang magkusang magpatawad kung talagang sincere yung sinasabi mong God forgive him, God bless him. Nakita nyo? Hindi niya sinabing papatawarin niya eh. Pero trabaho pa ng Diyos na patawarin si Duterte. Ikaw muna. Para makita ng Diyos yung intention mo bago ko sabihin na pinapatawad ko rin si Duterte. Di ba, mga kababayan? Nakita niyo yung irony nun? How ironic. Ang Diyos pa nang bahalang magpatawad sa kanya. Eh ikaw, papatawarin mo ba? Di ba? O ito pa. I need to do something also. A lot of things to do. Hindi po madali. Napakahirap, masakit talaga yung ipakulong ka ng wala kang kasalanan. O paano mo nasabing wala kang kasalanan? Hindi pa nga tapos yung asunto. Di ba sabi ko sa inyo, let the court decide for it. O, di ba? O, kita nyo yung two sides of the coin natin. O, di ba? Sabi niya, ang bait niya. Pero so on the other side, nandun pa rin yung galit niya. Hindi niya pa rin napapatawad si Duterte. Hinayaan niya na ang Diyos ang magpatawad kay Duterte. Binigyan pa ng trabaho ang Diyos. Ikaw muna. Para talagang malaman ng Diyos na ikaw ay nagbago na. Eh, hindi, halata di ba? O, di ba? Planning on countersuing. Ayun lang yun. Tiyak yan, hindi pwedeng bumawi ang mga ito. Sabi nga, almost 7 years. Naghirap doon si De Lima, hindi siya makalabas. Sa palagay niyo ba, hindi nakakalabas yan? Tanong lang tatanong lang. O di ba the drama? Hindi sa kinakampihan ko si Duterte. Natatawa lang ako kasi kitang-kita mo naman yung naratiba eh. Papakita sa atin na aping-api siya. Abay, hindi lang ikaw ang aping-api. Ang mga totoong aping-api yung nandyan sa general population na nag-aantay pa rin ng asunto ng kaso nila, hindi lang ikaw. Pero ikaw kasi, isa kang political figure para may dahilan eh. No? Yung naratiba na, sige, i-paint natin sa tao na kinawawa ka, ganito. Hoy, mga kababayan, lumang tugtugin na yan, huwag na kayong kakagat dyan. Hindi lang siya ang aping-api dyan. Nakita nyo naman yung sinasabi kong situation niya dati. Ang ganda nga ng kanyang house arrest. Para lang siya nagbabakasyon o nawala lang siya. Extended yung kanyang vacation ng 7 years. Kaya wag po kayong papasilo. Papatrap sa ganyang naratiba. Aping-api siya. Kinawawa siya ng previous administration. O ngayon, democracy is alive. hindi nila sinisisi si BBM. Kasi pabor sa kanila. Ayun lang yon. Bakit ko nasabing democracy is alive? Tingnan nyo ang sabi ni Secretary Remulla sa Manila Bulletin. Remulla on grant of bail to De Lima. Democracy is alive in PH. Di ba? So yung mga sumisigaw dyan ng walang demokrasya. Ayan. Ikaw Manuel. Ayan. Brosas. Castro. Anong masasabi nyo sa Administrasyong Marcos? Di ba? Kayo dyan na, siyempre, yung mga anti-Marcos na bagong opposition, yung mga nasa side ni Duterte, may kinalaman dyan si Marcos, may kinalaman.
Di ba? It just shows that there is democracy. Democracy is alive and well in our country. Ayun ang sabi ni Rimulya. It shows the independence of the judiciary that I have always been saying from the very beginning. We are independent from each other and that they are free to decide as deem fit. Oh. Okay. So, di ba? Tama naman. Okay. Oh, eto pa. Sabi dito sa Philstar, as De Lima walks free, right defenders declares time for accusers, jailers. Sabi ko na ala na. Sino po yan? Oh, rights group Amnesty International and Human Rights Watch said that De Lima should never have been detained in the first place given that the evidence against her had been fabricated and concocted in retaliation for her criticism of former President Rodrigo Duterte's drug war. Ayun daw, hindi dapat daw nakulong si De Lima dahil ayan po ay fabricated, concocted, no? In retaliation, nakakabulol. O, kumbaga, binalikan lang po siya ni dating Pangulong Duterte ninyo dahil kinikriticize niya sa kaniyang drug war. O, ayan daw po. O, di ba? Ang galing-galing nila. Lahat po sila dyan. Sasalsalin po nila ito. Kaya, tandaan nyo, ipipaint na napakabait ni De Lima. Hindi po siya guilty. No! Hindi ko sinasabing hindi siya guilty. Hindi pa po tapos ang kaso na ito. 'Di ba? Kaya wag kayong paloloko. Hindi pa po tapos ang kaso na ito, no? Out on bail lang siya. Didinggin pa rin yung kaso na 'yan. Oh, 'di ba? Oh, eto, ano naman ang sabi ng mga kakampi ni Duterte diyan, 'di ba? O unahin natin tong si Panelo, ha? Kasi may sinasabi siya dito eh. Ito po ang sabi niya. Salvador Panelo, Chief Legal Counsel of then President Duterte, said that if the grant of bail is based on the recantation of witnesses, the court may have been oblivious on jurisprudence on the effect of recantation of witnesses. The recanting witnesses had not proven before the court that their previous adverse testimonies on De Lima were done under the threat or that they were coerced into false testifying before the court. He added that even without the testimonies, there is a strong evidence establishing the guilt of the accused beyond the reasonable doubt. The government can appeal the erroneous grant of bail by the lower court to the higher court. So, ayan, ipaglalaban pa rin po nila. Ayun po yung pahayag lang po ni Salvador Panelo. Pero di ba nabasa natin kanina sa Philippine News Agency, sinasabi po dun sa desisyon ng korte na yung pong prosecution did not do their job. Kumbaga ganun na hindi sila nakapagpakita ng matibay na ebidensya para hindi i-grant yung nire-request na bail. Okay? Ayan. Eto po mga kababayan, yung sabi ni Senator Bato, no, sa Politico. May say din siya dyan. Weather lang. Bato de la Rosa says De Lima's release expected. O expected naman pala. Kaya weather lang. I can't really say with certainty na mahina yung kaso because it withstood the time of PRRD's term, di ba? After his term, eto na ngayon. Dahan-dahang nadidismiss at nabibigyan ng bail. So hindi ko masabi. Ayan po ang sabi ni De la Rosa. Hindi ko na-examine ng husto lahat ng kaso. Pero kung mahina yung case ngayon kaya na-dismiss, bakit hindi na-dismiss sa panahon ni PRRD? The facts of the case are the same. The merits of the case are the same. Ayan. Expected ko na yan. Trend naman talaga dito sa Pilipinas na kapag ang admin nag-file ng kaso, napalitan, tila humihina ang kaso. O, kumbaga, talagang may parinig. No? Pero, sabi nila, time ni Duterte, alam mo na, kamay na bakal. Baka nga daw po na ganun yung mga bawal magsalita, no, kontrolado, o ganun po yung haka-haka, no, sabi-sabi. O sabi ni Bato, ganun naman daw talaga pag nagpalit ng administrasyon, ayun, nagbabago ang tema. O so, parinig na naman sa administrasyong Marcos. O, di ba? Ano naman kinalaman diyan? Di ba? Magkaiwala executive sa judiciary, walang pakialam ang executive. O, kaya sabi ko sa inyo, pros and cons. Ang pros nito, no, yung pro muna, yung pros.
gumagana ang judicial system sa atin. Sabi nga ni Rimulya, which is correct. Pangalawa, sa tagal ng panahon ng paghahantay ni Lola de Lima ninyo, medyo she can see the light of day. She can rest on her bed. Di ba? Makita niya ang pamilya niya. O at least, yun, no? Yung cons naman nito, no? Mapapasama ang Marcos administration. Bakit? Sasabihin ng ilan, no? Ipipaint naman ng mga bagong oposisyon, hindi po yung mga anti-Marcoses at Dilawan na may kinalaman ang executive branch dito na na-impluwensyahan nila yung judge. O, yun ang cons. Mababati ko si BBM. Ganyan talaga kasi makadilaw na yung mga yan eh. Baka naman napilitan na yan, baka may nag-under the table na dyan. Yun po yung mga cons. And the same time, no, ang cons pa nito, ipipaint na napakabait ni De Lima. Na laya na siya, not guilty na siya. Hindi po, hindi po. Kasi may plano ang mga yan. No? Kung sakaling ito, tatagal ito kasi ang tagal ng justice system sa atin, yung usad ng mga kaso, baka ito 10 taon pa abutin to eh. Baka nakatakbo na yan ng Senado. Dapat sa COMELEC talaga, lahat ng mga may pending cases, bawal patakbuhin sa national position. Kahit na anong posisyon, local or national, hindi pwede. Tapusin mo muna yung kaso mo para mapatunayan natin if you are not guilty or guilty, para walang moral turpitude. Yung dapat. Tama ako, mali ako. No? Lahat ng nagbabalak na tumakbo, magsilbi sa bayan, kung meron kayong pending cases, you are not allowed to run. Kailangan mo nang madesisyonan ng korte ang inyong kaso, gaano man niyang katagal. Di po ba? O kung gusto nyo mapadali ang kaso nyo, i-request nyo doon sa korte na madaliin kasi kayo po ay gustong tumakbo. No, hindi yung, sige, nakapending eh. Hindi. Tapos pag nadesisyonan ng korte na guilty, mag-aapila pa yan, nakaupo pa rin yan. Hindi. Dapat ganun. Hanggang sa matapos, umabot sa Supreme Court ang kaso, yun lang. Dapat ganun, Ganun ang batas natin, saka sa COMELEC, Dapat merong mga ganung batas eh. Hindi sa akin na curtail mo ang freedom nila, hindi. You have a pending case. Tapusin mo muna yan. Kailangan malaman natin hanggang sa i-appeal mo yan. Kung hindi ka guilty, okay. Pero pag guilty ka, siyempre aapila ka pa. Tapusin mo yun. Para walang moral turpitude. Walang bahid ng dungis ang sarili mo sa kayong opisinang uupuan mo. Di po ba? Ganun lang. So, yun ang tingin ko dyan ng pros and cons. Siyempre, yung pros, laya siya. Magbubunyi yung mga kampi niya. Yung justice system is working sa ating bansa. Kayo dyan, bantag, tebes, baka naman, pwede na, di ba? Sa cons naman, batikos ang dyan, abutin ni Bongbong Marcos kasi isipin nila, merong hand yan, no? Sa pagkaka-allow na mag-post ng bill si De Lima. Tingnan nyo na lang si Bato, may parinig na. Kasi ganyan naman pag napapalitan. Si Sal Panelo, sabi niya, kung ang basehan lang ay recantation, mali pa rin yun. Di ba? Yun ang cons. Mababatikos. Pati yung judge na nag-decide niyan. Pero, dinicide niya po Bahala siya. Tanggapin niya yung batikos. Di po ba? Pero for the meantime, sabihin ko sa inyo mga kababayan, uulit-ulitin ko para na akong sirang plaka dito. Laya lang po siya dahil siya ay pinayagang magpiyansa. Hindi pa po siya nabibigyan ng final verdict kung guilty or not guilty doon sa huling kaso niya, sa branch 206 ng Muntinlupa Regional Trial Court sa sala ni Hinergito, correct me if I'm wrong po, na siya po ay tumanggap ng 70 million pesos mula sa mga nilikom ng pera ng mga drug lords sa Bilibid. Parang bribe, suhol na salapi. Yun po yung kinaso sa kanya. Huling kaso na yon. Okay? So, wag po kayong maniniwala sa naratiba na laya na. Hindi pa po tapos. Kasi gagamitin po yan. At pangalawa, siguro ina-anticipate na rin to ng mga Dutertes at mga followers nila na babawian si Duterte dyan. Tingnan mo yung Rights Watch, yung Human Rights Watch na binasa natin kanina. Kailangan daw makulong
yung mga nag-akusa at mga nag-jail sa kanya. O di ba? Yun na yun, simula na yun. Pero even though sinasabi ni De Lima na God forgive him, God bless him, did she forgive him? Di ba? Pinapaubaya niya na lang sa Diyos. Bakit iaatang mo muna sa Diyos? Ikaw muna. No, ikaw nang magbigay ng sabi mo, okay, pinapatawad na kita, Duterte. Alam ko. Baka isipin mo, vengeful ako, pero magdidemanda ako. Di ba? Sinasabi nga, are you planning to do a counter-suing? Sabi niya, hindi niya pa masabi kasi as of this moment, it is a triumphant joy. Okay, after that, sabi niya, pagpaplanuhan, may gano'n, pag-uusapan. O, anong pwedeng ikaso? So, therefore, kayo dyan na nag-file ng kaso sa ICC kay Duterte, kayo dyan na nag-file ng labor violation kay Sara Duterte sa ILO, ha? Bakit sa international kayo nagpa-file? Eh, alam nyo namang gumagana ang justice system sa atin. Hindi nyo na ngayon masasabi that the justice system is not working in the Philippines. It's really been working. Kahit na sino pang presidente, yun nga lang po, mabagal ang usad. Sa dami po ng kasong kinakaharap ng ating mga korte. Di po ba? O ngayon, bawiin nyo na yung ICC nyo, saka ILO nyo. I-file nyo ngayon sa ating mga korte. Kasi alam nyo na gumagana ang judicial system sa atin. Gumagana ang hustisya sa atin. File nyo dyan. Filean nyo ng kasong drug war violation si Duterte. Kasuhan nyo ng yung sinasabi ni Castro na na-red tag sila ni Sara Duterte. Sa ILO nga sila nagkaso, hindi sa Pilipinas. International Labor Organization, International Criminal Court, di ba ang hiling nilang pumunta international? So, sino unang ng bastos ng korte natin? Kayo. Kasi iniisip nyo na sinusupalpal ni dating Pangulong Duterte nyo ang korte? Bakit? Sinabi ba ng mga justices yan? Hindi. Kayo lang. O, sino unang ng bastos? Tapos nung pumabor sa inyo ang desisyon na siya ay palayain muna pansamantala, pinipress nyo ang justice system? Di ba? Ano kayo half glass full, half glass empty, tama ba 'yun? Ano kayo para lukewarm kayo? Wala kayong talaga, wala kayong paninindigan. Yan yung makikita. Kaya kayong mga kababayan, ingat-ingat kayo. Huwag kayong pabubulag. No? I'm not siding with Duterte, I'm not siding with the Dilawans. I am for the government. Yung government ngayon ay Marcos, suportahan ko si Bongbong. May nagawa na ba siyang mali? So, para wala. Wala man siyang kinalaman dyan sa judiciary. Hinahayaan niya. Sabi nga ni Remulla, siya rin nung dumating ako, nandyan na yan. Hinayaan ko lang sila sa prosecutorial jurisdiction nila. O, di ba? Tingnan niya. Kinastigo pa ni Judge Hinergito yung prosecutor. Kulang ka. You did not do your due diligence. Di ka nagpakita ng sapat na ebidensya na strong yung kaso mo. Dito, kaya ginagrant ko ng bail. That's what my interpretation is. O, di po ba? Kaya, yun. Kung gusto nyo magpaila ng kaso sa Duterte, huwag kayong pumunta ng international court. Pumunta kayo sa korte natin, respetuhin ninyo ang korte. Kayong mga dilaw, kayong mga anti-Marcos, anti-Duterte, huon pang mga anti kayo. Irespeto nyo ang korte natin. Hindi yung korte na pumupunta kayo sa international, pinangangalandakan nyo na napakasama ng ating korte na hindi gumagana ang korte natin. Di po ba? Ilang beses na napatunayan ng administrasyong ito na gumagana ang ating hustisya, ang ating mga korte. Pero kayo, punta pa rin kayo ng punta sa international court. Siguro ang dami niyong pira, no? $1 pa bayan nyo ba doon? Di ba? Kayo lang naman nag-iisip na madumi ang ating korte. Bala kayo, nasa sa inyo yan. Maglabas kayo ng ebidensya na madumi ang ating mga korte. Di po ba? Ngayon, madumi ba korte natin dyan? Sasabihin ng mga, sa kabilang kubol, talaga naman, nasulsulan. Bahala kayo, labas kayo ebidensya. Sa akin, eto, sinabi natin yung pros and cons sa inyo ng pagkakalaya pansamantala ni De Lima, it's up to you to discern. No? Kasi may balak. No? Igugroom kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.